Tinatapos na ng Communist Party of the Philippines ang unilateral ceasefire na idineklara nila noong nakaraang Agosto. Sabi kasi ng grupo may mga nilabag daw ang gobyerno sa kanilang kasunduan. Makibalita tayo kay Lala Roque. Sa ikatlong round ng peace talks sa Rome, Italy, inireklamo ng New People's Army ang anilay pangaharas ng militar. Nagbanta pa sila na aatras ng kanilang puwersa sa unilateral ceasefire. Pero sa pagtatapos ng round ng peace talks, nangako ang NDFP sa joint statement na iiral pa rin ang unilateral ceasefire habang nangako ang pamahalaan na mamadaliin ang pagpapalaya sa mga political prisoners. Pero kanina, inanunsyo ng CPP-NPA na tatapusin na nila ang unilateral ceasefire na idineklara nila noong nakaraang Agosto. Sabi ng grupo, magbibigay sila ng notice ng termination ng tigil putukan sa negotiating panel ng gobyerno ngayong araw. Sa pamamagitan daw ng deklarasyon at notice, mawawalan daw ng bisa ang unilateral ceasefire sa February 10. Nagpasya raw silang tapusin na ito dahil una, hindi nila tumupad ang gobyerno sa obligasyon nitong bigyan ng amnestiya at palayain ng lahat ng bilanggong politikal. Ikalawa, sinamantala ng gobyerno ay dineklarang nilang unilateral ceasefire para pasukin ang kanilang teritoryo. Bago ang anunsyong ito, sunod-sunod na insidente ang kinasangkutan ng NPA sa iba't ibang panig ng bansa. Sinalakay daw ng mga miyembro ng NPA ang resort sa Nasugbu, Batangas. Nasa 25 armadong lalaki na miyembro daw ng NPA ang umatake. Dinisarmahan nila ang mga naka-duty na security guard at ninakaw ang iba't ibang armas at gamit. Dinukot naman daw ng NPA sa Alegria, Surigao del Norte si Private First Class Erwin Salan habang nagsasagawa ng forest cleanup drive. Umatake rin ng NPA sa Barangay Mati, Surigao City habang nagkakaroon ng bayanihan sa komunidad. Isang sundalo ang namatay habang 3 iba pa ang sugatan. Kinundi na naman ng mga otoridad sa Davao City ang pagpaslang ng NPA sa isang tulak umano ng droga. Sabi ng NPA, nagsagawa sila ng operasyon laban sa suspect na si Neptali Alfredo Pondo base sa warrant of arrest na inalabas ng korte. Pero sabi ng AFP, walang kapangyarihan ng NPA na hulihin ang drug suspect. Ikinabahala naman ni Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Doreza ang sunod-sunod na pag-atake at pangaharasaan niya ng mga rebelde. Malaki raw bahagi ang ceasefire sa pagtataguyod ng peace talks at ayaw daw nila na masayang ang nasimula ng usaping pangkapayapaan. Posible raw na ang ibang lider na nagkipag-usap sa gobyerno ay walang kontrol sa kanilang puwersa o kaya naman ay para i-pressure ang pamahalaan para ibigay ang kanilang hinihiling. Naaalarma na rin daw ang AFP sa mga pagkilos ng NPA. Panawagan ng AFP sa panig ng NPA, itigil na ang kaguluhan. Hindi raw ito nagpapakita ng kanilang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Lala Roque, GMA News.